Mga bro, since lumabas na ang balita tungkol sa Unmanned Surface Vehicle (USV) unit ng Philippine Navy at ang plano nila para dito, it's about time na pag-usapan natin kung ano na nga ba ang nangyayari behind the scenes nitong nakaraang taon. Seryoso, bro? May mga usapan na nag-e-evaluate na ang Philippine Navy ng ilang USV proposals mula sa Israel, South Korea, at US. Malamang, nakita na ng PN ang mga possible contenders. Ang mas interesting dito mga bro, may mga sources na nagsasabing meron ng ilang USVs ang Philippine Navy, pero di pa malinaw kung pagmamayari na talaga nila o baka nasa kanila lang for evaluation. Isa sa mga USV na na-evaluate daw nila ay yung MARTAC Mantis T-12, isang high-performance unmanned craft. Kung totoo man to, ibig sabihin seryoso ang PN sa pag-level up ng maritime defense capabilities nila. Eto pa mga bro, confirm na ang US Department of Defense mismo ay may balak magbigay ng USVs para sa asymmetric warfare bilang bahagi ng military assistance nila. Hindi pa sure kung anong model yung ibibigay, pero malaki ang chance na kasama dito ang MARTAC Mantis T-12 at yung mas malaking Devil Ray series. Kung makuha yan ng PN, malaking upgrade sa maritime surveillance at combat capabilities ng bansa. Huwag din nating kalimutan mga bro, na dati nang inalok ng Turkey ang kanilang ULAQ Combat USV sa Philippine Navy. Kasama sana yan kung napili nila ang ASFAT para sa Offshore Patrol Vessel Project ng PN, kaso nanalo ang HDHHI. Pero di pa rin natin dapat i-dismiss yan kasi may possibility pa rin na makita natin ang ULAQ sa arsenal ng PN sa hinaharap. Ngayon, with the Self-Reliant Defense Posture, SRDP, law in effect, may mga kumpanyang lokal na interesado ring mag-develop ng sarili nilang USVs. Pwedeng-pwede ito, lalo na't na-prove na ng isang local company sa Zambales na kaya nilang gumawa ng USV, katulad ng sa Philippine Coast Guard. Sobrang exciting nito mga bro, imagine a locally made defense fleet na kayang sumabay internationally.